Patuloy pang tumaas ang bilang ng mga biktima ng ligaw na bala kasabay ng pagsalubong sa bagong taon. Kasama na riyan ang isang lalaking tinamaan sa dibdib sa Taguig. Makibalita tayo kay Rafi Tima. Sa pagsalubong sa 2016, nadagdagan pa ang mga nabiktima ng ligaw na bala. Sa Taguig, isang lalaking 38 taong gulang ang isinugod sa ospital matapos tamaan ng ligaw na bala. Pasado alas 12 kaninang madaling araw nang mangyari ang insidente. Ayon sa kanyang ina, bandang alas 12:10 kagabi ay nasa labas silang mag-anak habang pinapanood ang pagdiriwang ng bagong taon. Bigla na lang daw kumirot ang kanang bahagi ng kanyang dibdib malapit sa puso. Agad siyang dinala sa Taguig Pateros Doctors Hospital. Ayon sa mga doktor, tinamaan din ng bala ang atay. Hanggang ngayon ay nasa atay pa nito ang bala. Hihintayin daw munang umumbok ito bago tuluyang matanggal. Ganito rin ang sinapit ng isang lalaki sa General Santos City. Lumabas daw siya ng kanilang bahay para magpaputok. Maya-maya, nakaramdam daw siya ng tila hampas ng kahoy sa kanyang kamay. Laking gulat niya nang makita ang dugo na sanhi ng ligaw na bala. Agad siyang dinala sa ospital. Sa Tondo, Maynila naman, isinugod din sa ospital ang isang 18 anyos na binata matapos tamaan ng ligaw na bala sa hita kagabi. Bumibili daw ng paputok ang biktima sa palengke nang makaramdam ng kirot sa kanyang kaliwang hita. Sa ngayon, nagpapagaling na ang biktima sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Isang batang babae naman sa Marikina ang nakatakdang operahan bukas matapos tamaan ng ligaw na bala nitong Miyerkules ng gabi. Nasa loob lang daw ng bahay ang biktima at nanonood ng telebisyon nang makarinig ng malakas na putok malapit sa kanilang bahay. Tinamaan na pala ng bala ang bata. Pumasok po dito sa pangalawang interspace ng ating dibdib na tinatawag dating left chest, no? Mid-clavicular line sa gitna po, no? Which is just over the heart. Tapos yung bala po ay papunta palabas. Paniwala ng ina ng biktima, nakatira ang salarin malapit sa kanilang bahay. Sa pag-iimbestiga ng pulisya, lumutang ang pangalan ng isang alias Ini. Nang makausap siya ng mga pulis, iginiit niyang nagtatrabaho siya nang mangyari ang insidente. Ngayon ay meron tayong mga taong pinag-iinalaan at they will be subjected for paraffin test. Ilan yung nahuli niyo, sir? Sa ngayon, isa pa lang ipaparapin natin at meron pa akong mga pinaiimbitahan na according dun sa mga locals, medyo hindi maganda record. Kaya tuloy-tuloy lang ating imbitasyon at all of them will be subjected for investigation. Rafi Tima, GMA News.